Kumusta kayo? Welcome sa panibago nating deep dive kung saan hihimayin natin ang kasaysayan. Alam nyo, kapag narinig nyo ang Surigao del Norte, pusta ko, ang unang pumapasok sa isip nyo ay yung mga world-class na alon sa Siargao, di ba? Yung mga magagandang lagoons at yung nakakapigil hiningang white sand. Pero para sa pag-aaral natin ngayon, titingin tayo lagpas sa mga sikat na tourist spots na yan. Huhukayin natin yung tunay at malalim na pinagmulan ng probinsyang ito. Trust me, napakayaman ng nakaraan nila at yan mismo ang tutuklasin natin ngayon. Okay, let's dive into this. Iwan muna natin saglit ang mga modernong resorts. Harapin natin ang core mystery natin. Saan ba talaga nanggaling ang pangalang Surigao? At teka, bakit kinailangan pa itong hatiin at lagyan ng Del Norte? Hindi lang tayo basta nakikingin sa isang mapa rito. I-explore natin yung mismong takbo ng nakaraan para maintindihan kung paano nabuo ang pagkakakilanlanan ng lugar na ito. Unang bahagi, saan nga ba nagmula ang Surigao? Oras na para maging linguistic detectives tayo. Para masagot yung mga tanong natin, kailangan nating mag-time travel pabalik sa sinaunang panahon. May tatlong main theories kung saan galing ang pangalan nila. Ang una, ang salitang Suligao. Ayon sa mga kwento, galing daw ito sa dalawang salita. Sulig nang ibig sabihin ay umusbong o mag-sprout at ao na ibig sabihin ay tubig. Imagine yung mga sinaunang tao noon na mamangha sa mga ilog na parang mabilis na sumisibol mula sa itaas ng bundok at direksyong umaagos pababa sa dagat. Yung malakas na agos ng tubig na yun mismo ang naging primary identity ng tahanan nila. Now, what's really interesting about this slide is yung pangalawang teorya, ang terminong Surigaonon. Original na Bisaya term ito na malawakang ginagamit noon ng mga katutubo natin. Pero eto ang twist. Nang dumating ang mga mananakop na Kastila, hirap na hirap silang i-pronounce yung Suligao o Surigaonon. Kasi nga, dayuhang dila, di ba? Kaya over time, dahil sa hirap nilang gayahin ito, inangkop nila at pinaikli ang salita hanggang sa naging Surigao. Literal na nag-evolve yung pangalan dahil lang na mispronounce siya ng mga Kastila. Ganun lang kasimple. At narito naman ang pangatlong teorya. At para sa akin ito yung pinakaastig, ang salitang suriga na ang ibig sabihin ay to strike o kumumpas. Buhay na buhay yung kwentong ito na naglalarawan sa mga sinaunang tao natin na bihasang-bihasang gumamit ng mga sibat at bolo. Kapag naningisda sila para may makain o kaya naman nakikipagdigma para ipagtanggol ang teritoryo nila. Yung eksaktong pagkumpas na yon, yung pag-strike nila, yun ang pinakasandata nila. Kaya yung salitang suriga, it perfectly captures their bravery at yung galing nila sa labanan. Pangalawang bahagi, ang panahon ng Kastila. Dito nating makikita ang Surigao bilang isang napakahalagang estratehikong daungan. Alam nyo ba na dati-rate, ang buong rehiyon ng Caraga ay hindi magkakahiwalay. Isang higanteng probinsya lang yan noon. Pero dahil ang ganda ng lokasyon ng Surigao, literal na nasa bungad mismo ng Mindanao, naging crucial na daangan siya para sa papasok at palabas na kalakalan. At pagdating ng taong 1860, nagkaroon ng malaking pagbabago. Hinati ang buong Mindanao sa 6 na malalaking distrito. At buong pagmamalaking ginawang kabisera ang Surigao ng tinatawag na 3rd District o Distrito de Surigao. Pinapakita lang nito na noon pa man, recognize na talaga yung bigat at halaga ng lugar na to sa politika at ekonomiya ng regiyon. Pangatlong bahagi, bakit may Del Norte? Paano nga ba nahati ang isang dambuhalang teritoryo? Let's move to the next slide at tingnan natin kung paano ito nabuo. Paano ba talaga malinis na nahati ang region sa Surigao del Norte at Surigao del Sur? Well, yung katagang Del Norte, Spanish word yan, na ang ibig sabihin lang ay sa hilaga. Kaya naman, yung buong hilagang bahagi na sumasakop din pala sa mga sikat na isla ngayon tulad ng Siargao at Dinagat, yun yung naging Surigao del Norte. Habang yung natira sa Katimugan, yun naman ang naging Surigao el Sur. Basically, isa itong very practical na solusyon para mas madaling pamunuan at i-manage ang ganyang kalawak na geografiya. Ang formal na paghahati na yan ay hindi lang basta-basta nangyari. Naging opisyal yan dahil sa numerong to, 2,786. Eksaktong noong June 19, 1960 na ipasa ang Republic Act No. 2786. Ang batas na ito mismo ang tuluyang gumuhit sa mapa at nagbigay ng sarili at legal na pagkakakilanlan sa dalawang magkakahiwalay na probinsyang ito. So para makita natin yung big picture at maibuod ang naging transformasyon, balikan natin saglit. Nagsimula ang lahat noong ancient era as a humble native settlement na nakasentro sa agos ng ilog, yung mga ugat ng Suligao at Surigaya.
Pagdating ng 1860, nag-level up ito at naging kabisera ng ikatlong distrito ng Mindanao sa ilalim ng mga Kastila. At mula doon, umabot tayo sa modernong panahon. Noong June 19, 1960, formal na itong nahati sa ilalim ng Republic Act No. 2786 para buuin ang modernong boundaries ng Sur-Norte at Sur. Grabe yung evolution, di ba? Mula sa simpleng pagtukoy ng agos ng tubig, naging isa itong ganap at dinamikong probinsya. Pang-apat at huling bahagi, yaman ng mga Surigaonon. Lagpas pa sa kung ano ang nakikita sa mapa, ito ay isang tunay na simbolo ng katatagan. So, the crucial point is this. Aalis muna tayo saglit sa usapang history at mapa at itutuon natin ang buong pansin natin sa mismong puso ng probinsya, ang mga tao. Ang Surigao del Norte ay hindi lang pang turismo guys. Tumatayo rin itong isang matibay na simbolo ng pambihirang kultural na lakas. Kahit paulit-ulit dumaan ang mga mapanirang kalamidad at malalakas na bagyo, tulad na lang nung humagupit ang bagyong Odette kamakailan, ang probinsyang ito at ang mga tao rito ay walang sawang bumabangon. Yung hindi matitinag nilang katatagan, yun ang dahilan kung bakit nananatili silang nakatayo at positibo sa harap ng anumang pagsubok. And this brilliantly illustrates kung ano ba talaga ang tunay na kayamanan ng lalawigan. Ang yaman nila hindi lang yan nasusukat sa ganda ng beaches. Nandyan yung mismong wika nilang Surigaonon na nagiging tulay sa pagitan ng kulturang Bisaya at iba pang dialect sa buong Mindanao. Nandyan din yung mga naggagandahang deposito ng ginto na nakandoon pa rin sa ilalim ng mga lupa nila. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga at nangingibabaw talaga ay ang mga gintong puso ng mga Surigaonon. Yung mayamang pamana at bukal nilang pakikipagkapwa, yon ang the ultimate, hindi mapapalitang kayamanan ng lugar na ito. Mula sa dumadaloy na ilog ng sinaunang Surigao hanggang sa katatagan ng modernong Surigaonon, napatunayan natin na ang tunay na ganda ng probinsyang ito ay literal na lagpas pa sa mga puting buhangin na sa mayamang kasaysayan at puso mismo ng mga tao nito. Kaya bago tayo magtapos, ito ang tanong ko sa inyo. Anong mga lihim na kwento pa kaya ang nagtatago sa likod ng pangalan ng sarili ninyong probinsya? Let me know at i-comment nyo lang ang mga request at paborito nyong lugar sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Alamat PH para sa marami pang deep dives tungkol sa ating kasaysayan at pambansang pamana. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy nating tuklasin ang sariling atin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.